Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Unang Hari, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para harangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam, na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel, sapagkat ng panahong iyon, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam, at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinatutupad ng inyong ama sa amin, pero kung pagagaanin nyo ito, paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos, bumalik kayo sa akin." Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano ba ang may papayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila at ibibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman." Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 12, versikulo 9 hanggang 16. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa mga taong dumaraing sa bigat ng pasaning ipinataw sa kanila ng iyong ama na ang kalingkingan mo'y mas matigas kaysa hita ng iyong ama. Nadadagdagan mo pa ang pahirap sa kanyang ipinapasan sa kanila. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Laban sa payo ng matatanda, marahas ang sagot na ibinigay ni Roboam sa mga tao. Ang sinunod niya'y ang payo ng kabataan, kaya't sinabi niya, "Kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, dadagdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo panghampas na may tinik na bakal, ang ihahagupit ko sa inyo." Hindi nga nilimi ng hari ang karaingan ng bayan. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Ahiyas kay Jeroboam na anak ni Nabat nang sila'y magsalubong sa Silo. Nang makita ng bayan na hindi sila pinansin ng hari, ay sinabi nila, "Ano ang mahihita natin kay David? Wala tayong pakialam sa anak ni Jesse. Umuwi na tayo, mga anak ni Israel. David, buhat ngayoy bahala ka na sa iyong sambahayan." Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 12, versikulo 17 hanggang 24, at ang sabi, ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Juda ang napamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoniram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan, para makipag-ayo sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Nang mabalitaan ng lahat ng mga Israelita na nakauwi na si Jeroboam, ipinatawag nila siya sa isang pagtitipon at ginawa nila siyang hari sa buong Israel.
Ang lahi lang ni Juda ang nanatiling tapat sa paghahari na maangka ni David. Binalaan ni Shemaya si Rehoboam. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga mahusay na sundalo ng mga lahi ni na Juda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Diyos kay Shemaya na kanyang lingkod, sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Juda, na anak ni Solomon, at sa lahat ng sambayanan ng Juda at Benjamin at sa iba pang taong naroroon, na ito ang sinasabi ko, huwag kayo makipaglaban sa mga kapwa ninyo Israelita. Umuwi kayo dahil kalooban ko ang lahat ng ito. Sumunod nga sila sa Panginoon at umuwi ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang mga salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Kings chapter 12 verse 25 to 33. Na magkagayoy tinayo ni Jeroboam ang Sikim na lupaing maburol ng Ephraim at tumahan doon at siya'y umalis mula roon at tinayo ang Penuel. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang sarili, ngayon mababalik ang kaharian sa sambahayan ni David. Kung ang bayang ito ay umahon upang maghandog ng mga hain sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, ang puso nga ng bayang ito ay mababalik sa kanilang Panginoon sa makatuwid bagay kay Roboam na hari sa Juda, at ako'y papatayin nila at mababalik kay Roboam na hari sa Juda. Kaya't ang hari ay kumuhang payo at gumawa ng 2 guyang pinto at sinabi niya sa kanila, mahirap sa inyo na magsiahon sa Jerusalem. Tingnan mo ang iyong mga Diyos o Israel na iniahon ka mula sa lupaing Ehipto. At inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa nilagay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging kasalanan sapagkat ang bayan ay umahon upang sumamba sa harap ng isa hanggang sa Dan. At siya'y gumawa ng mga bahay sa mga mataas na dako at naghalal ng mga saserdote sa buong bahay na hindi sa mga anak ni Levi. At si Jeroboam ay nagpapadaos ng isang kapistahan ng 8 buwan sa 15 araw ng buwan, gaya ng kapistahan sa Juda, at siya'y sumampa sa dambana. Gayon ang ginawa niya sa Bethel na kanyang kinahainan, ang mga guya na kanyang ginawa at kanyang inilagay sa Bethel, ang mga saserdote sa mataas na dako na kanyang inihalal. At siya'y sumampa sa dambana na kanyang ginawa sa Bethel, na 15 araw na 8 buwan sa makatuwid, bagay sa buwan na kanyang inakala sa kanyang puso at kanyang ipinadaos ang isang kapistahan sa mga anak ni Israel at sumampa sa dambana upang magsunog ng kamangyan. This is the word of God. Amen.